Itapon mo yan. Ngayon din, huwag mong madungisan ng sahig na gawa sa Italian marble ng dumi mula sa probinsya. Ang boses ni Doña Veronica ay kasing lamig ng hanging ibinubuga ng centralized air conditioner sa loob ng malawak na nursery. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang purong puting terno na tila isang reyna, habang nakatingin ng may pandidiri sa maliit na bote ng langis na hawak ni Althea. Si Althea ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa loob ng boteng iyon ay ang pinaghalong langis ng niyog at mga halamang gamot na pinakuluan niya ng 3 oras kagabi. Isang resipe mula sa kanyang yumaong ina na laging nagpapagaling sa ubo at sipon. Binili niya ang mga sangkap gamit ang huling 500 piso sa kanyang pitaka. Ang perang dapat sana ay pambili niya ng bagong tsinelas dahil butas na ang suot niya. Madam, parang awan niyo na po. Pakiusap ni Althea. Ang kanyang boses ay halos bulong na lamang dahil sa hiya. Ang lalalim na po ng ubo ni na Amara at amihan. Tuyot na po ang balat nila sa ginaw. Ang langis na ito, pampainit lang po ng dibdib nila. Stop it, Althea. You're just a yaya. Singal ni Lauren na kapapasok lang sa silid. Bit-bit ang isang baso ng mamahaling wine. Ang bango ng kanyang French perfume ay sumasakal sa amoy ng sariwang langis ni Althea. We pay millions for the best doctors and the most advanced medical equipment in this villa. Tapos gagamitan mo ng kung anong maduming oil ang mga bata? What if they get an allergy? Are you going to pay for it? With what? Your 5,000 pesos salary? Sa labas ng malalaking bintanang salamin, ang langit ng Makati ay nagliliwanag dahil sa marangyang fireworks display. Ngayong gabi ang ika-6 na kaarawan ng kambal. Sa ibaba, sa malawak na garden, naroon si Adrian, ang makapangyarihang bilyonaryo na masayang nakikipagnitian sa mga business tycoon at mga politiko. Ang isang bote ng champagne na iniinom nila ay sapat na para bayaran ang sahod ni Althea sa loob ng 3 taon. Ngunit dito sa itaas, sa loob ng glass cage na ito, ang mga batang may kaarawan ay nakahiga, maputla, at hirap huminga. Ibigay mo sa akin yan, utos ni Doña Veronica. Bago pa makakilos si Althea, kinuha ng matandang babae ang bote at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa basurahan. Narinig ni Althea ang mahinang pagbasag ng salamin sa ilalim ng mga itinapong tissue at maruruming diaper. Ang pagod niya, ang pag-asa niyang makatulong, at ang huling pera niya ay tila sumama sa pagkabasag na yon. Now, ayusin mo ang buhok nila. Dadalhin sila sa ibaba para sa picture taking. The guests are waiting for the stars of the night, sabi ni Doña Veronica bago tumalikod at lumabas. Kasunod si Lauren na humahagik-hik. Naiwan si Althea na nakatitig sa basurahan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa sakit. Ganito na lang ba ang halaga ng kanyang malasakit? Isang basura na kailangang itapon dahil hindi ito sosyal. Lumapit siya sa kama ni Amara. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Napakalamig nito, tila yelo. Kahit na ang thermostat ng aircon ay nakaset sa pinakamababang temperatura para raw fresh ang mga bata sa harap ng kamera. Yaya, it hurts. Bulong ni Amara, ang kanyang maliliit na mata ay puno ng luha. My chest, it feels like there's a heavy stone. Shh, tahan na anak, pag-aalo ni Althea. Pilit na itinatago ang sariling hikbi. Hinalikan niya ang noo ng bata. Doon, sa gitna ng katahimikan ng silid, habang ang ingay ng party sa ibaba ay muling umalingaw-ngaw. Isang kakaibang amoy ang pumasok sa ilong ni Althea. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango at hindi rin ito amoy ng kanyang langis. Amoy ito ng basang semento. Amoy ng nabubulok na kahoy sa likod ng marangyang wallpaper at habang tumitingala siya sa ventilation grill ng aircon na diretsyong bumubuga ng hangin sa mukha ng mga bata, nakita niya ang isang manipis na linyang itim. Isang parang agiw na gumagapang, nagtatago sa dilim ng kisame. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto.
Pumasok si Adrian. Ang kanyang tuksedo ay walang kagusot-gusot. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Althea, bakit hindi pa sila bihis? The media is already outside. We have a reputation to keep. Malamig na sabi ni Adrian. Sir Adrian, tingnan niyo po ang mga bata. Tumayo si Althea. Ang takot ay napalitan ng tapang na galing sa desperasyon. Sobra na po ang putla nila. Huwag muna natin silang ilabas. At kung maaari po, patayin natin ang aircon. Kailangan nila ng sariwang hangin. Fresh air? In the middle of the city pollution? Pinutol siya ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. I spent 50 million pesos just for the air filtration system of this villa to ensure my daughters breathe the purest air. Are you telling me I'm wrong? Hindi po sa ganon, sir. Pero may kakaiba po akong naamoy. Enough! Sigaw ni Adrian. Ang awtoridad sa kanyang boses ay tila isang hagupit na nagpatahimik kay Althea. You are paid to follow orders, not to give medical advice. Gawin mo ang trabaho mo bago mawalan ako ng pasensya. Tumalikod si Adrian, ngunit bago pa siya makahakbang palabas, isang tunog ng pagkasakal ang narinig mula sa kama. Si Amara, ang kanyang maliit na katawan, ay biglang nangisay. Ang kanyang mga labi, na kanina ay maputla lang, ay biglang naging kulay ube. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin, tila isang isdang pilit na humihinga sa labas ng tubig. Amara! Sigaw ni Althea. Ang katahimikan ng marangyang Bietutrang ay nabasag ng tunog ng isang tray ng pagkain na nabitawan ni Lauren sa may pintuan. Ang mga porselana ay nagkadurog-durog sa sahig. Hudyat ng isang trahedyang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Ang marangyang silid na binalot ng katahimikan kanina ay biglang naging pugad ng kaguluhan. Ang katawan ni Amara ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang mahigpit na pagkakasakal. Ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng pagkayod. Isang tuyot na gasgas sa loob ng kanyang maliit na lalamunan. Sa gitna ng panik, mabilis na kumilos si Althea. Binuhat niya ang bata. Idinikit ang malamig na pisngi nito sa kanyang mainit na leeg. Hinga, Amara. Anak, tumingin ka kay Yaya. Hinga. Ang kanyang pagsamo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ramdam niya ang bawat buto ng bata. Tila ba unti-unti itong natutunaw sa kanyang mga bisig. Adrian, do something. Tawagan mo si Dr. Santiago. Ang tili ni Lauren, habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa naghihingalong bata, kundi sa nabasag na tray sa sahig. Mabilis na kinuha ni Adrian ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay parang estatwa ng yelo. Kahit sa gitna ng panganib, ang kanyang kilos ay kontrolado. Isang katangi ang nagpayaman sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang sumpa ng kawalan ng pakiramdam. Doktor, come up here now. It's Amara. Fast. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaking nakaputing Amerikana, bit-bit ang isang itim na bag. Si Dr. Santiago. Sa bawat hakbang niya, umaalingaw-ngaw ang amoy ng antiseptic, isang amoy na para kay Althea ay lalong nagpapahirap sa paghinga. Step aside, Althea. Let the professional do his job. Utos ni Doña Veronica na muling pumasok. Ang kanyang mga kilay ay halos mag-abot sa galit. You've done enough damage with your clumsiness. Napilitang bumitaw si Althea. Tumayo siya sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Pinanood niya kung paano saksakan ng kung anong gamot si Amara. Ang bata ay tumigil sa pangingisay, ngunit ang kanyang paghinga ay nanatiling mababaw, parang isang kandilang malapit ng mapundi. It's the same immune response, Adrian, sabi ni Dr. Santiago habang nagpupunas ng pawis. Her lungs are overly sensitive. I've already told you, this is a congenital condition. Kailangan niyang ituloy ang heavy dose ng corticosteroids. Pero Doc, hindi na napigilan ni Althea ang kanyang sarili. Napansin ko po, tuwing gabi, tuwing nakabukas ang centralized aircon, lalong lumalala ang ubo nila.
At may kakaiba pong amoy sa paligid ng mga vent. Althea, enough! Putol ni Lauren. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Are you implying that this 100 million peso villa is dirty? Dr. Santiago is a Harvard-trained specialist. Ikaw, high school graduate ka lang mula sa probinsya. Huwag mong gamitin ang provincial logic mo rito. You're overstepping your boundaries. Lumingon si Adrian kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagkadismaya. Althea, I hired you because you seemed kind and attentive. But if you keep questioning the doctors and making up stories about my house, I will have no choice but to let you go. Utang na loob ko lang sa nanay mo kaya ka narito. Huwag mong abusuhin yon. Ang salitang utang na loob ay tumama kay Althea na parang isang sampal. Ang kanyang ina ay nagsilbi sa mga Villarreal sa loob ng 3 dekada hanggang sa mamatay ito sa pagtatrabaho. At ngayon, ang katapatan ng kanyang ina ay ginagamit na panakipbutas para busalan ang kanyang bibig. Nanahimik si Althea. Yumuko siya. Hinayaan ang kanyang mahabang buhok na itago ang mga luhang nagsisimulang pumatak. Ang hiya ay parang mainit na uling na nakadikit sa kanyang balat. I'm sorry, sir, bulong niya. Umalis ang mga ito, iniwan siyang mag-isa kasama ang 2 bata. Si Amihan, ang isa pang kambal, ay nakaupo sa kabilang kama. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Yakap-yakap ang kanyang lumang manika. Yaya, amoy basang lupa na naman po, bulong ni Amihan. Nanindig ang balahibo ni Althea. Hindi siya nagkakamali. Lumapit siya sa bintana. Pilit na binubuksan ang trangka nito. Ngunit ang bintana ay selyado. Ang disenyo ng villa ay hindi pinapayagan ng natural na hangin para raw mapanatili ang climate-controlled environment. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kama ni Amihan. Hinawakan niya ang ilalim ng unan ng bata. Doon, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Ang puting punda ng unan ay may mga maliliit na batik na itim. Hindi ito dumi ng uling. Hindi rin ito mantsa ng pagkain. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang malagkit at mamasa-masang texture. Inamoy niya ang kanyang mga daliri, ang amoy ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Nang lumingon siya, nakita niya ang anino ni Lauren na nakatitig sa kanya mula sa maliit na siwang ng pinto. Ang mga mata ni Lauren ay hindi bakas ng pag-aalala, kundi ng isang madilim na banta. Isang babala na may lihim ang mga pader na ito na hindi dapat matuklasan ng isang hamak na katulong. Bukas na bukas din, Althea. Narinig niyang bulong ni Lauren mula sa labas bago lumayo ang mga yabag nito. Sisiguraduhin kong wala ka na sa pamamahay na ito. Hinatid ng hangin mula sa aircon ang isang malamig na hininga sa batok ni Althea. Isang katotohanan ng unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang Bieto Trang na ito ay hindi isang palasyo. Isa itong magarang kabaong at ang mga batang mahal niya ay unti-unting inililibing ng buhay sa loob nito. Ang hating gabi sa Bieto Villarreal ay hindi kailanman naging tahimik. Sa kabila ng marangyang pader, naririnig ang mahinang ugong ng mga makina, ang dambuhalang generator, ang mga air filtration system, at ang mga surveillance camera na tila mga matang hindi kumukurap. Ngunit para kay Althea, ang katahimikang ito ay may dalang bigat na tila isang kamay na nakasakal sa kanyang dibdib. Nakaluhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa noo ni Amara. Mainit pa rin ang bata, ngunit ang balat nito ay tuyot na tila papel. Sa kabilang kama, si Amihan ay pabaling-baling. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang huni na parang isang sirang biolin. Biglang tumigil ang ugong ng aircon sa itaas. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago pinalitan ng isang mabigat na amoy. Amoy ng basang lumot. Amoy ng alikabok na matagal nang nabulok sa dilim. Ito ang amoy na laging itinatanggi ni na Lauren at Doña Veronica. Para sa kanila, ang bango ng pera ay sapat na para tabunan ang kahit anong baho.
Hindi ko na kayo hahayaang mabulok dito. Bulong ni Althea. Alam niyang ito na ang huling gabi niya sa mansyong ito. Bukas, mawawalan siya ng trabaho. Bukas, babalik siya sa probinsya na walang dala kundi ang kanyang sirang tsinelas. Pero ngayong gabi, siya ang tanging pag-asa ng dalawang batang ito. Dahan-dahan, binuhat ni Althea si Amara. Ang bata ay magaan, tila ba wala ng laman ang kanyang mga buto. Isinabit niya sa kanyang balikat ang isang bag na naglalaman ng mga kumot na hindi galing sa silid na yon. Sumunod si Amihan na kahit nanghihina ay kumapit sa laylayan ng damit ni Althea. Naglakad sila sa madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang sa malamig na marmol ay tila isang dagok sa konsensya ni Althea. Iniwasan niya ang mga kamera, dumaan sa likod ng malalaking kurtina hanggang sa makarating sila sa lumang storage room sa dulong bahagi ng villa. Ang tanging silid na hindi konektado sa centralized aircon system dahil balak na itong gibain. Ang silid na ito ay may isang bintanang kahoy na may rehas na bakal. Sa hirap at pawis, pilit na binuksan ni Althea ang bintana. Ang tunog ng kinakalawang na bisagra ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang tunog na nagpatayo ng balahibo ni Althea sa takot na baka may makarinig. At pumasok ang hangin. Hindi ito ang hangin galing sa makina. Ito ang hangin galing sa labas. Malamig, may amoy ng ulan, at may dalang buhay. Inilatag ni Althea ang mga bata sa isang lumang sofa. Kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mga mukha ni na Amara at Amihan. Sa loob ng isang oras, isang himala ang nagsimulang mangyari sa harap ng kanyang mga mata. Ang ube sa mga labi ng mga bata ay unti-unting naging kulay rosas. Ang kanilang paghinga ay naging malalim at payapa. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakatulog ang kambal nang walang naririnig na ubo. Naupo si Althea sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Pinanood niya ang dahan-dahang pagputi ng langit sa labas. Pagod na pagod siya. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng ligaya na hindi kayang bilhin ni Adrian Villarreal. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang liwanag ng umaga ay nagdala ng tunog ng mabibilis na yabag. Ang pinto ng storage room ay marahas na bumukas. Tumama sa pader na lumikha ng isang nakabibinging ingay. Nakatayo doon si Lauren. Suot ang kanyang silk robe, ang kanyang mukha ay puno ng galit na hinaluan ng katuwaan. Ang katuwaan ng isang taong nakahuli ng kanyang biktima. Kasunod niya si Adrian na ang mukha ay mas madilim pa sa gabi. Sabi ko na nga ba? Tili ni Lauren, ang kanyang daliri ay nakaturo kay Althea. Adrian, tingnan mo! Itinago niya ang mga bata sa maduming bodega. My God, Althea, pinatutulog mo sila sa sahig na may mga ipis at daga. You're insane. You're putting them in danger just to prove a point. Tumayo si Althea, pilit na humaharang sa harap ng mga bata. Sir Adrian, tingnan niyo po sila. Tingnan niyo ang kulay ng balat nila. Simula nang ilayo ko sila sa aircon, naging maayos ang hininga nila. Quiet! Ang boses ni Adrian ay parang isang kulog. Lumapit siya kay Amara na nagising dahil sa ingay. Amara, baby, are you okay? Ngunit bago pa makasagot ang bata, hinila ni Lauren si Adrian palayo. Don't touch them, Adrian. Baka may kung anong sakit silang nakuha dito sa bodega. Althea, how dare you? Isang gabi na lang ang hiningi namin sa'yo, tapos ito ang gagawin mo. You are a criminal. Hindi ako kriminal. Mariing sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Adrian. Ang kriminal ay ang taong nakikita nang namamatay ang sarili niyang mga anak pero mas pinipiling maniwala sa kinang ng kanyang mansyon kaysa sa katotohanan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang panga ni Adrian ay nagngit-ngit. Umalis ka na, Althea. Mahinang sabi ni Adrian, ngunit ang bawat salita ay may dalang pait. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin ka palabas. You're done here.
Lumingon si Althea sa kambal. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Amihan. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiting nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Habang naglalakad siya palabas ng silid, dumaan siya sa tabi ni Lauren. Nakita ni Althea ang isang mabilis na pagngisi sa mga labi ng babae. Isang tagumpay ng kasamaan. Ngunit bago tuluyang makalabas, napansin ni Althea ang isang bagay sa bulsa ng robe ni Lauren. Isang maliit na susi na may tatak ng isang hardware supplier. Ang parehong tatak na nakita ni Althea sa likod ng sirang ventilation vent sa nursery. Sa labas ng villa, ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Habang naglalakad si Althea bitbit ang kanyang munting bayong, lumingon siya sa huling pagkakataon sa Biet Tutrang. Hindi siya natalo. Ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Ang malaking tarangkahang bakal ng Biet to Villarreal ay sumara ng may mabigat na tunog ng pagtama ng metal sa metal. Isang tunog na tila humahati sa mundo ni Althea. Sa labas, ang kalsada ng Makati ay maingay at puno ng usok. Isang malaking kaibahan sa tahimik at amoy mabangong impyerno na kapapasok lang niya. Nakatayo si Althea sa gilid ng kalsada, bit-bit ang kanyang munting bayong. Ang kanyang mga paa ay sumasakit sa loob ng lumang tsinelas. Ngunit mas masakit ang bawat tingin ng mga security guard na parang nakakita ng isang kriminal. Ang hiya ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya, nagpapainit sa kanyang mukha sa gitna ng malamig na simoy ng umaga. Ganito ba talaga? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at lungkot. Kapag ba wala kang pera, ang katotohanan mo ay nagiging kasinungalingan. Kapag ba mahirap ka, ang malasakit mo ay nagiging krimen. Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Doon, nakatago ang isang maliit na piraso ng puting tela na may mantsa ng itim na amag. Ang ebidensyang kinuha niya mula sa hunggio ng nursery kagabi. Ito na lamang ang natitira sa kanyang dangal. Sumakay siya ng jeep patungo sa isang maliit na laboratorio sa Quiapo. Isang lugar na malayo sa kintab ng mundo ni Adrian. Ang bawat pagpagpag ng sasakyan ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga mukha ni na Amara at Amihan. Nararamdaman pa rin niya ang lamig ng kanilang mga kamay sa kanyang palad. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng lamig ng centralized air conditioner, muling ibinalik ang mga bata sa kanilang glass cage. "See, Adrian, they look so much better now that that girl is gone," sabi ni Lauren habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Amara. Her presence was just stressful for the kids. Ang mga taong galing sa hirap, laging may dalang negative energy at mikrobyo. Tiningnan ni Adrian ang kanyang mga anak, nakahiga silang muli sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanilang mga mata ay dilat, ngunit walang buhay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila sumasakal sa kanya. Bakit parang hindi pa rin sila masaya, Lauren? Althea said something about the air. "Oh, please, Adrian. Are you really going to listen to a maid over the engineers who built this house?" Tumawa ng pilit si Lauren. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may talim ng parinig. Baka naman gusto lang ni Althea na mapansin mo siya. Alam mo naman ang mga babaeng ganyan, gagawa ng drama para maging hero sa paningin ng bilyonaryo. It's a classic gold digger move. Hindi sumagot si Adrian. Lumapit siya sa vent ng aircon. May naramdaman siyang kakaibang lamig. Isang lamig na hindi nanggagaling sa yelo, kundi sa isang bagay na tila nabubulok. Ngunit bago pa niya ito masuri, hinila na siya ni Doña Veronica palabas. "Hayaan mo na ang mga bata, Adrian. They need rest, and you need to attend the board meeting. Huwag mong hayaang sirain ng isang hampas lupang katulong ang focus mo," sabi ng kanyang ina ng may awtoridad. Samantala, sa isang masikip at mainit na kwarto sa Quiapo, nakaharap si Althea sa isang matandang lalaking may hawak na mikroskopyo. Si Mang Tino, isang dating chemist na nakakilala sa kanyang ina. "Althea, saan mo nakuha ito?" tanong ni Mang Tino. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. "Sa bahay po ng pinagtatrabahuhan ko.
Bakit po, Mang Tino? Ano po ba yan? Tanong ni Althea. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ito ay Stachybotrys chartarum, isang uri ng black mold na napakamapanganib. Naglalabas ito ng mycotoxins sa hangin. Kapag nalangap ito ng mga bata, lalo na ng mga mahihina ang baga, para mo na rin silang unti-unting nilalason ng arsenic. Paliwanag ng matanda. Ang ganitong amag ay tumutubo lang kapag may malaking pagkakamali sa materyales ng gusali. Mura at madaling mabulok ang ginamit na insulation sa likod ng pader na iyon. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang bawat salita ni Mang Tino ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kambal. Ang luho na ipinagmamalaki ni Adrian, ang Viet Tutrang na tila palasyo, ay puno pala ng lason sa kalooban. Kailangang malaman ni Sir Adrian ito, sabi ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Mag-iingat ka, iha, babala ni Mang Tino. Ang mga taong nagtayo ng mansyong yon, sigurado akong alam nila ang ginawa nila. At hindi nila hahayaang mabuksan ang pader na yon dahil babagsak ang kanilang pangalan. Nang lumabas si Althea sa laboratorio, nagsimulang pumatak ang ulan. Habang ang ibang tao ay nagtatakbuhan para sumilong, nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng kalsada. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Hawak niya ang papel na naglalaman ng resulta. Ang kanyang tanging sandata laban sa isang imperyo ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag ka nang bumalik sa mansyon kung gusto mo pang makitang humihinga ang mga kapatid mo sa probinsya. Manahimik ka, Althea. Ang katotohanan ay para lang sa mga may kayang magbayad nito. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binabasa ang banta. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang Viet Tutrang ay tila isang halimaw sa kanyang paningin. Isang halimaw na handang lumamon ng buhay para lamang mapanatili ang kintab nito. Sa loob ng dining hall ng Viet tu Villarreal, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila mga kabaong na dahan-dahang ipinapako. Ang amoy ng nilutong steak na may truffle oil ay bumabalot sa paligid, ngunit para kay Adrian, ang bawat subo ng pagkain ay tila may lasang abo. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, si Lauren ay masayang nagkukwento tungkol sa bagong charity gala na dadaluhan nila. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng tamis, isang uri ng asukal na nakakabulok ng ngipin. Adrian, you look so tired. Pag-aalala ni Lauren, ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa braso ng pinsan. Huwag mo nang isipin yung naging eksena ni Althea. You know how these people are. Kapag nakatikim ng konting yaman, akala nila ay kapantay na natin sila. She was just a yaya, Adrian. Isang hamak na katulong na nag-iilusyong maging bida sa buhay natin. Tiningnan ni Adrian ang kanyang pinsan. She was with the kids when no one else was, Lauren. At totoo ang sinabi niya. Naging maayos ang kulay ni na Amara sa bodega. Biglang tumawa si Lauren, isang maikling halakhak na puno ng pangungutya. It's psychological, Adrian. Malamang ay tinakot niya ang mga bata o binigyan ng kung anong herbal na pampakalma. That's dangerous. And besides, don't forget who recommended V-Home for this villa. Ang tito mo, ang yumaong ama ko. Are you saying my father would put his own grandchildren in danger? Ang pagbanggit sa utang na loob sa kanyang ama ang nagpatahimik kay Adrian. Iyon ang laging ginagamit ni Lauren, ang utang na loob ng pamilya Villarreal sa kanyang sangay ng pamilya. Isang kadena na nakatali sa leeg ni Adrian na humihila sa kanya palayo sa katotohanan. Habang nangyayari ito, sa isang maliit na computer shop sa gilid ng kalsada sa Quiapo, ang mga mata ni Althea ay namumula na sa pagod. Sa harap ng lumang monitor, pilit niyang hinahanap ang pangalang V-Home Construction. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay may kasamang panalangin. Hindi siya tumakas. Hindi siya umuwi sa probinsya kahit na ang banta sa kanyang mga kapatid ay tila isang kutsilyong nakatutok sa kanyang likuran. Alam ni Althea na kung tatalikod siya ngayon, ang dalawang batang iniwan niya sa Viet Tutrang
ay tuluyan ng lalamunin ng amag. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong ni Althea sa sarili habang binabasa ang isang lumang artikulo sa screen. Isang yaya na pwedeng takutin at itapon? Napatigil siya nang makita ang isang dokumento. Isang listahan ng mga board of directors ng V-Home 10 taon na ang nakakaraan. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa listahan ng mga major investors. Lorenza Loren Villarreal. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lang rekomendasyon ang ginawa ni Loren. Siya ang may-ari ng kumpanyang nagtayo ng mansyon. Siya ang pumili ng mga materyales. Siya ang nagbulsa ng perang dapat sana ay pambili ng dekalidad na insulasyon para sa kaligtasan ng mga bata. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Althea, ang bawat ubo ni na Amara at Amihan, ang bawat patak ng luha ng kambal ay katumbas pala ng mga mamahaling bag at alahas ni Loren. Biglang naramdaman ni Althea ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Sa refleksyon ng maduming monitor, nakita niya ang isang lalaking naka-jacket na itim, nakatitig sa kanya mula sa labas ng shop. Ang lalaki ay may hawak na telepono, tila may kinakausap habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Althea. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bayong at lumabas sa likurang pinto ng shop. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang sa putikan ng eskinita. Ang amoy ng basura at bulok na pagkain ay hindi na niya pansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kaba na tila isang tambol sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa ilalim ng isang gumagalaw na ilaw ng poste. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinitigan ang numero ni Adrian. Alam niyang hindi ito sasagot. Alam niyang ituturing lang itong harassment ng isang galit na ex-employee. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Lauren tungkol kay Althea. Ang isang babaeng lumaki sa hirap ay hindi marunong sumuko kapag ang itinataya ay buhay ng mga inosente. Bumalik ang kanyang isipan sa huling gabi sa nursery. Naalala niya ang isang maliit na butas sa likod ng malaking cabinet na hindi napinturahan ng maayos. Doon niya nakita ang tunay na kulay ng pader. Hindi puti, kundi isang madilim at nagnanaknak na itim. Lalaban ako, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay mas matigas na kaysa sa kahit anong semento. Hindi para sa pera niyo, kundi para sa katarungang ninakaw niyo sa mga bata. Sa kabilang banda, sa loob ng Viet Trang, dumaan si Adrian sa tapat ng silid ng mga bata. Napatigil siya nang marinig ang mahinang iyak ni Amihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay napakalamig. Ang bango ng lavender air freshener ay napakatapang. Tila pilit na tinatabunan ng isang bagay na mabaho. Nilapitan ni Adrian ang kama ni Amihan, ngunit bago niya mahawakan ang bata, napansin niya ang isang bagay sa gilid ng aircon vent. Isang itim na likido ang dahan-dahang tumutulo mula sa grill, tila isang luhang gawa sa lason na bumabagsak sa puting-puting sahig na gawa sa Italian marble. Nang hawakan niya ito, ang lamig na naramdaman niya ay hindi galing sa kuryente. Ito ang lamig ng isang lihim na nagsisimula ng bumulwak. Bumuhos ang ulan sa lansangan ng Makati, isang marahas na ulan na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi ng lungsod. Sa ilalim ng isang waiting shed na tumutulo ang bubong, nakatayo si Althea. Ang kanyang suot na manipis na blouse ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang balat na nanginginig sa ginaw. Sa harap niya, isang platito ng kanin na may sabaw ng patis, ang tanging hapunan niya. Binili niya ito sa huling barya sa kanyang bulsa. Ang amoy ng usok ng sasakyan at basang aspalto ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang Viet Trang ng mga Villarreal. Mula dito, ang mansyon ay mukhang isang nagniningning na bituin sa gitna ng kadiliman. Ngunit alam ni Althea ang katotohanan. Ang bituing iyon ay may dalang kamatayan. Nay, patawarin niyo po ako. Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig. Sabi niyo po, ang utang na loob ay dapat bayaran ng katapatan. Pero paano ko po sila paglilingkuran
kung ang katapatan ko ay itinuturing nilang basura. Naalala niya ang kanyang ina na namatay sa loob ng mansyong yon habang naglilinis ng mga bintanang hindi naman sa kanya. Ang kanyang ina ay namatay na may ngiti dahil akala niya ay ligtas ang kanyang anak sa piling ng mga Villarreal. Isang malupit na biro ng tadhana. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan muli si Adrian. Sa pang-10 pagkakataon, sumagot ang kabilang linya, ngunit hindi ang malalim na boses ni Adrian ang narinig niya. Still not giving up, Althea? Ang boses ni Lauren ay puno ng pangungutya. Naririnig sa background ang mahinang tugtog ng classical music at ang kalansing ng mga kristal na baso. Adrian is busy. He's with the twins and the new nurse from Singapore. A real professional, hindi tulad mo na amoy bawang at laging may dalang dumi. Lauren, makinig ka. Pagsamo ni Althea, hindi na niya pinansin ang panlalait. Alam kong alam mo ang tungkol sa V-Home. Alam kong ikaw ang nag-invest doon. Ang itim na amag sa pader. Papatayin niyan sina Amara at Amihan. Parang awa mo na, pinsan mo sila. Natahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Listen to me, you little rat. Ang boses ni Lauren ay naging malamig na tila yelo. Whatever you think you know, it doesn't matter. Who will believe a yaya over a Villarreal? Ang ebidensya mo? Isang pirasong basahan? I already had the nursery cleaned. Binuhusan ko na ng bleach ang bawat sulok. Whatever black thing you saw, it's gone. At kung magpapakita ka pa rito, sisiguraduhin kong ang mga kapatid mo sa probinsya ay hindi na sisikatan ng araw. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang baril na tumama sa dibdib ni Althea. Napasandal siya sa poste ng waiting shed. Ang hiya at takot ay unt-unting napapalitan ng isang nagbabagang galit. Ang gigil na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa loob ng mansyon, bit-bit ni Lauren ang isang bote ng matapang na bleach. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa tapang ng kemikal. Pilit niyang kinukuskos ang gilid ng vent kung saan tumulo ang itim na likido kanina. Linis. Kailangang malinis. Bulong ni Lawrence sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang bango ng bleach ay napakatapang, sapat na para mahilo ang kahit sinong normal na tao. Ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng kaligtasan. Pumasok si Adrian sa silid. Agad siyang napaubo sa tindi ng amoy. Loren, what are you doing? Bakit amoy chlorine dito? Napakatapang nito para sa mga bata. I'm just disinfecting, Adrian. Mabilis na sagot ni Lauren. Pilit na itinatago ang maduming basahan sa likod niya. The kids need a sterile environment, right? Althea left so much bacteria here. Ginagawa ko lang ang dapat. Tumingin si Adrian sa kanyang mga anak. Nakahiga sila doon, walang kibo. Ang amoy ng bleach ay tila sumasakal sa huling natitirang oxygen sa silid. Tumingala siya sa vent. Wala na ang itim na likido. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Isang maliit na bitak sa kisame na dahan-dahang lumalaki. At mula sa bitak na yon, isang malapot at madilim na usok. Hindi usok, kundi mga spores ng amag. Ang dahan-dahang bumabagsak, tila itim na nyebe sa ibabaw ng puting kumot ng mga bata. Sa labas, sa gitna ng ulan, tumayo si Althea. Hinayaan niyang mabasa ang papel ng laboratorio. Ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hindi siya aalis. Kahit pa maging mitsa ito ng kanyang buhay, hindi niya hahayaang maging libingan ng mga inosente, ang Viet Trang. Dahan-dahan siyang naglakad, pabalik sa tarangkahan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Sa bawat patak ng ulan, isang panalangin ang namumuo sa kanyang mga labi. Hindi panalangin para sa kanyang sarili, kundi isang panalangin para sa katarungang malapit ng sumabog. Biglang tumunog ang alarm ng mansyon, isang malakas at nakabibinging tunog na nanggagaling sa loob ng nursery. Amara! Amihan! Ang sigaw ni Adrian ay umalingaw-ngaw
hanggang sa labas ng kalsada. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang Viet Thu Trang ay biglang binalot ng kadiliman. Namatay ang lahat ng ilaw. Tumigil ang ugong ng mga dambuhalang aircon. Ang katahimikang sumunod ay hindi kapayapaan. Ito ay isang nakalulunod na senyales ng panganib. Dahil sa paghinto ng makina, ang lahat ng lason at itim na amag na nakatago sa loob ng mga pader ay tila nagkaroon ng pagkakataong lumabas at sakali ng bawat hiningang natitira sa loob ng nursery. Adrian, bakit nawalan ng kuryente ang mga bata? Ang tili ni Lauren ay narinig mula sa itaas. Ang kanyang boses ay puno ng takot na nanggagaling sa konsensya. Sa labas ng tarangkahan, hindi na nag-isip si Althea. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa kidlat sa langit. Hindi siya pwedeng maghintay. Gamit ang kanyang mga kamay na sugatan dahil sa pagkiskis sa pader, pilit niyang inakyat ang bakod na bakal. Ang sakit ng mga rehas na bumaon sa kanyang palad ay wala kumpara sa sakit ng kanyang dibdib para sa mga bata. Nang makarating siya sa tapat ng bintana ng nursery, nakita niya ang isang anino sa loob. Si Adrian, na may hawak na maliit na flashlight, ay nakaluhod sa tabi ng kama ni Amara. "Huminga ka, anak. Amara, please, wake up." Ang sigaw ni Adrian ay basag, puno ng pait na hindi kayang lunurin ng ulan. Binasag ni Althea ang bintana gamit ang isang malaking bato. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagpasok ng hangin mula sa labas. Tumalon si Althea sa loob. Hindi inintindi ang mga bubog na tumusok sa kanyang mga binti. "Althea?" Gulat na sabi ni Adrian. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa basang-basang mukha ng yaya. "Ibigay niyo siya sa akin!" Sigaw ni Althea. Agad niyang kinuha si Amara mula sa mga bisig ng ama. Ang bata ay hindi na humihinga. Ang kanyang mga labi ay kasing itim ng gabi at ang kanyang katawan ay malamig na tila bangkay. Sa paligid ng kanilang mga vent, ang itim na amag ay tila mga galamay na gumagapang pababa, bumabagsak na parang mga abo ng kamatayan sa ibabaw ng kama. Ang amoy ng bleach na ibinuhos ni Lauren ay humahalo sa amoy ng nabulok na pader na lumilikha ng isang nakalalasong usok. "Amara, huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitiw kay Yaya," bulong ni Althea habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha sa mukha ng bata. Hindi siya nag-atubili. Mabilis niyang sinimulan ang pagbibigay ng paunang lunas, pilit na tinutulungan si Amara na makahinga ng maayos. 1, 2, maingat niyang inaalis ang anumang nakabara sa lalamunan ng bata habang patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Maya-maya, may lumabas na makapal na likido mula sa bibig ni Amara. Palatandaan na unti-unti nang lumuluwag ang kanyang paghinga. Hindi alintana ni Althea ang anumang dumi o hirap. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang mailigtas ang bata. "Amara, nandito si Yaya. Huwag kang susuko." Mahina ngunit matatag niyang bulong habang patuloy na pinapakalma ang bata at hinihintay ang tulong. Ang bawat segundo ay tila napakahaba, ngunit hindi bumitaw si Althea. Hawak niya ang maliit na kamay ni Amara na parang yun na ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinupsan niya ang dumi gamit ang sarili niyang kamay, patuloy sa pagbibigay ng hininga sa batang halos wala ng buhay. "What are you doing? You're going to kill her!" Sigaw ni Lauren na pumasok sa silid. Bit-bit ang isang kandila. "Manahimik ka, Lauren." Ang sigaw ni Adrian ay nagpatigil sa babae. Tumingin si Adrian kay Althea at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya nakita sa kahit sinong doktor o espesyalista. Ang wagas na pag-ibig ng isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak. Matapos ang tila isang siglo ng katahimikan, isang mahinang ubo ang narinig mula kay Amara. Isang ubo na sinundan ng isang mahinang iyak. Napaupo si Althea sa sahig, yakap-yakap ang bata. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Tumingala siya kay Adrian
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Sir Adrian, tingnan niyo po ang kisame, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay paos. Itinapat ni Adrian ang flashlight sa itaas. Doon, sa tapat ng kama ni na Amara at Amihan, ang puting kisame ay bumubuka. Isang malaking bukol ng itim na amag na kasing laki ng ulo ng tao ang dahan-dahang nahuhulog. Ito ang puso ng lason na matagal nang itinatago ng mga pader ng Viet to Trang. Ano ito, Lauren? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay kasing lalim ng hukay. Adrian, I didn't know. Ang mga kontraktor ang may gawa niyan. Nauutal na sagot ni Lauren. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader sa takot. Kontraktor? O ang kumpanya mong V-Home na nagbulsa ng pondo para sa insulation? Ang bawat salita ni Althea ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Lauren. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Lumingon siya kay Lauren at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng kanyang pinsan sa likod ng matatamis na salita at mamahaling pabango. Adrian, don't listen to her. She's lying, tili ni Lauren. Ngunit hindi na nakikinig si Adrian. Binuhat niya si Amihan mula sa kabilang kama at lumapit kay Althea. Dadalhin natin sila sa ospital. Ngayon din, habang papalabas sila ng silid, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Ang buong kisame ng nursery ay tuluyang bumigay. Tinatabunan ng lahat ng mamahaling gamit, ang mga porselanang manika, at ang lahat ng luho ng mga Villarreal sa ilalim ng isang tumpok ng nagnanaknak at itim na amag. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang humihina. Isang liwanag mula sa ambulansyang paparating ang tumama sa mukha ni Althea. Hawak niya pa rin ang kamay ni Amara at sa gitna ng sakit at pagod, naramdaman niya ang isang mahinang pisil mula sa bata. Isang pisil na nagsasabing, "Salamat, Yaya." Ang pasilyo ng ospital ay nababalot ng amoy ng malakas na antiseptic at floor wax. Isang amoy na tila sumasakal sa huling natitirang lakas ni Althea. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko sa labas ng emergency room. Ang kanyang basang damit ay dahan-dahang natutuyo at dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Ang bawat paggalaw niya ay may kasamang hapdi. Mula sa mga galos sa kanyang binti hanggang sa malalim na hiwa sa kanyang palad na nakuha niya mula sa pagkabasag ng bintana. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit ng katawan. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Amara sa loob ng silid. Lumabas si Adrian mula sa ear. Ang kanyang tuksedo ay punit-punit na rin, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pulang ugat dahil sa pagod at puyat. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang bilyonaryong makapangyarihan. Mukha siyang isang amang hapo at talunan. The doctors found high levels of mycotoxins in their bloodstream, Althea. Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Ang sabi nila, kung na-late lang tayo ng 10 minuto, hindi na nila kakayanin. Their lungs were already collapsing from the mold spores. Tumayo si Althea. Pilit na tinitiis ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Sir Adrian, sinubukan ko pong sabihin sa inyo, hindi po ako nangingialam dahil lang sa gusto ko. Mahal ko po ang mga bata. Bago pa makasagot si Adrian, ang tunog ng mabibilis na yabag ng takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dumating si Doña Veronica at Lauren. Kasunod ang ilang bodyguards. Ang matandang babae ay mukhang galit na galit. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Adrian, what is the meaning of this? Bakit mo hinayaang pumasok ang babaeng ito sa ospital? Turo ni Doña Veronica kay Althea. She's a trespasser. She broke into our property. Security, ilabas ang babaeng yan. Mama, stop it! Ang sigaw ni Adrian ay nagpatigil sa lahat. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang mabigat na pader. Althea saved them. Kung hindi dahil sa kanya,
Wala na tayong pinagdarasal na mga bata ngayon. Save them? O siya ang dahilan kung bakit sila nagkasakit? Mabilis na sabat ni Lauren. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Adrian, don't be so naive. She probably planted those things in the nursery para magmukhang hero. She's desperate for money, remember? Lumingon si Althea kay Lauren. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ay nagniningning na ngayon sa galit. Dinukot niya mula sa kanyang basang bulsa ang lukot at basang papel mula sa laboratorio sa Quiapo. Ito po ang ebidensya, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Bago niyo pa ako mapalayas sa mansyon, nagpatest na ako ng sample ng amag at heto pa po ang isa. Inilabas ni Althea ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang isang litrato ng dokumentong nahanap niya sa internet, ang listahan ng mga investor ng V-Home Construction. Ang pangalan ni Lorenza Villarreal ay nakabilog ng pula. V-Home ang nagtayo ng mansyon niyo, Sir Adrian. Patuloy ni Althea. Ginamitan nila ng pinakamurang insulation materials na madaling mabulok kapag nabasa ng condensation mula sa aircon. Ibinulsa ni Loren ang kalahati ng pondo na dapat sana ay para sa kaligtasan ng pamilya niyo. Ang mukha ni Loren ay biglang naging abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na humahanap ng salitang pwedeng ipanlaban. That is a lie. I don't know what she's talking about. Adrian, it's a setup. Is it a setup, Lauren? Lumapit si Adrian sa kanyang pinsan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Kaya ba kanina, huling-huli kita na binubuhusan ng bleach ang mga pader? Kaya ba takot na takot kang buksan ang bintana? Kaya ba pilit mong pinapaalis si Althea? Adrian, listen to me. I did it for the family. I wanted to grow our investments. You did it for yourself. Ang boses ni Adrian ay parang isang pagsabog ng galit. You poisoned my children for profit. Ginamit mo ang pangalan ng tatay mo, ang utang na loob ko sa kanya, para lukuhin ako. Lumingon si Adrian kay Dr. Santiago, na noon ay kalalabas lang din ng ear. Ang doktor ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso kay Adrian. At ikaw, doktor, magkano ang ibinayad sa iyo ni Lauren para sabihing bamsin ang sakit nila? Tanong ni Adrian. Ang lamig ng kanyang boses ay tila isang kutsilyo. Hindi nakasagot ang doktor. Ang katahimikan nito ay sapat na para kumpirmahin ang lahat. Security, tawag ni Adrian sa mga guards na kanina ay balak pa sanang ilabas si Althea. Dalhin si Lauren at ang doktor na ito sa police station. Ngayon din, I want them charged with child endangerment and fraud. Sisiguraduhin kong sa kulungan sila mabubulok gaya ng mga pader na itinayo nila. Habang kinalaladkad si Lauren palabas ng ospital, ang kanyang mga tili at pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, ngunit wala ni isa ang lumingon sa kanya. Ang karma ay dahan-dahang dumadating, hindi sa pamamagitan ng kidlat, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Naiwan si Adrian at Althea sa pasilyo. Lumapit si Adrian kay Althea at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, yumuko ang mapagmataas na bilyonaryo. Althea, patawarin mo ako, bulong ni Adrian. I was blinded by my own ego. I thought money could buy protection, but it only bought me a fancy cage for my children's death. Tumingin si Althea sa pinto ng ER. Doon, nakita niya ang isang nurse na tumango sa kanila, hudyat nagising na ang mga bata. Sir Adrian, sabi ni Althea, habang ang isang luhang puno ng ginhawa ay pumatak sa kanyang pisngi. Hindi po pera ang nagliligtas sa atin. Ang pagmamahal po ang tanging bagay na hindi kayang sirain ng amag. Sa labas, ang huling patak ng ulan ay tumigil na. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng bagong liwanag sa isang mundong akala ni Althea ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Sa loob ng pribadong silid ng ospital, ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng heart monitor. Isang mahinang tunog na tila, isang orasan na nagpapaalala sa bawat segundong muntik ng mawala.
Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina, nagbibigay ng liwanag sa dalawang maliit na kama kung saan mahimbing na natutulog sina Amara at Amihan. Wala na ang itim na mantsa sa kanilang balat at ang kanilang paghinga ay malalim na at payapa. Nakatayo si Adrian sa paanan ng mga kama, ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang gusot na pantalon. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Sa tabi niya, si Althea ay tahimik na nag-aayos ng kumot ng mga bata. Ang kanyang mga kamay ay may benda na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kaligtasan ng kambal. Althea, basag ang boses ni Adrian, nangyari na ito noon. Lumingon si Althea, ang kanyang kilay ay kumunot sa pagtataka. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Lumapit si Adrian sa bintana, tinitigan ng malayo. Ang asawa ko, si Sofia, sabi ng mga doktor, namatay siya sa isang bihirang uri ng respiratory failure. Akala ko, sadyang mahina lang ang kanyang katawan. Akala ko, minana ng mga bata ang sakit niya. Napahawak si Althea sa dulo ng kama. Sir Adrian, sinasabi niyo po bang si Lauren ang nag-asikaso ng paglilipat namin sa Bietu trang bago mamatay si Sofia? Pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang panga ay nagngit-ngit sa galit. Siya ang pumili ng master bedroom. Siya ang nagsabing best of the best ang air conditioning system doon. Sa loob ng 5 taon, nanirahan kami sa isang kabaong na gawa sa ginto. At pinanood ko ang asawa ko na unti-unting maubusan ng hininga habang nagpapasalamat pa ako kay Lauren sa kanyang tulong. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Tila ba ang hangin ay naging kasing lapot ng lason na pumatay kay Sofia. Ang trutreo ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Adrian. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong tinuring niyang kapatid, ay ang taong dahan-dahang pumatay sa kanyang asawa at muntik nang kumuha sa kanyang mga anak. Ang utang na loob na ipinamukha niya sa atin, bulong ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng pait. Iyon pala ang ginamit niyang panakip sa kanyang mga krimen. Ginamit niya ang pagmamahal niyo sa pamilya para maging bulag kayo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Veronica, ngunit wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mga balikat ay nakababa at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang puting terno ay may mantsa ng luha at dumi. Adrian, tawag ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakausap ko ang mga abogado. Totoo ang lahat. Ang V-Home. Hindi lang materyales ang ninakaw ni Loren. Gumamit din siya ng mga peking permit. Ang buong mansyon ay isang panganib. Kailangan nating lisanin ang Villa Villarreal. Ngayon din. Tumingin si Adrian sa kanyang ina nang may malamig na mata. Kailan niyo pa nalaman, Mama? O mas pinili niyo ring magbulag-bulagan dahil sa delikadesa at hiya sa lipunan? Mas mahalaga ba ang pangalan ng mga Villarreal kaysa sa buhay ni na Amara? Yumuko si Doña Veronica. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Ang kanyang pride ay naging isang pader na humarang sa kanyang paningin hanggang sa ang pader na yon ay gumuho at muntik ng ibaon ang kanyang sariling mga apo. Lahat ng yaman natin, ang mansyong yon, itapon niyo na, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Hindi na tayo babalik doon. Hahayaan ko itong mabulok kasama ang lahat ng alaala ng panloloko ni Lauren. Lumapit si Althea kay Adrian. Sir, may natitira pa po tayong magagawa. Ang hustisya para kay Ma'am Sofia at para sa mga bata. Tumango si Adrian. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang Chief of Security. Ibigay niyo ang lahat ng dokumento ng V-Home sa NBE at siguraduhin ninyong lahat ng media outlets sa bansa ay malalaman ng tungkol sa panlolokong ito. I don't care if our stock prices drop. I want Lauren Villarreal to feel the weight of every breath she stole from my family. Habang nag-uusap ang mag-ina, dahan-dahang nagmulat ng mata si Amihan. Ang bata
ay tumingin sa paligid at nang makita niya si Althea, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mukha. "Yaya, amoy dagat na po ba?" Bulong ng bata. Ang kanyang boses ay malinaw at wala na ang huni ng ubo. Lumapit si Althea at hinaplos ang noo ng bata. Ang amoy ng ospital ay unting napalitan ng pag-asa. "Oo, anak. Malapit na tayong makakita ng dagat. Wala na ang itim na amag. Wala na ang lason." Tumingin si Adrian sa kanyang yaya, ang babaeng itinuring nilang hamak. Ngunit siya palang may pinakamalakas na paningin. Sa gitna ng pagkaguho ng kanyang imperyo, natanto ni Adrian na ang tunay na pundasyon ng isang tahanan ay hindi semento o marmol, kundi ang katotohanan at ang wagas na malasakit ng mga taong tunay na nagmamahal. Sa labas, ang araw ay mataas na sa langit. Ang Vietotrang ay nakatayo pa rin sa malayo, ngunit para sa pamilya Villarreal, isa na lamang itong puting nicho na wala ng kapangyarihang manakit. Ang sumpa ng nakaraan ay dahan-dahan nang natutunaw sa ilalim ng init ng katarungan. Sa labas ng ospital, ang mga balita ay sumabog na parang isang malakas na bagyo. Ang pangalang Villarreal na dati ay simbolo ng kapangyarihan at linis. Ngayon ay laman ng bawat pahayagan at social media. Hindi dahil sa kanilang yaman, kundi dahil sa iskandalo ng V-Home Construction. Ang mga litrato ng itim na amag na kinuha ni Adrian sa loob ng nursery ay kumalat na, nagsilbing isang itim na marka sa kanilang reputasyon. Sa isang madilim na selda sa police station, nakaupo si Lauren. Wala na ang kanyang mamahaling terno at ang bango ng kanyang French perfume. Ang tanging amoy na naroon ay ang amoy ng luma at basang semento. Isang amoy na tila nanunuya sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos ang manicure, ay ngayon ay may mga sugat na dahil sa pilit niyang pagkuskos sa bleach kagabi. "It wasn't me. It was the suppliers. Ginamit lang nila ang pangalan ko." Tili ni Lauren sa harap ng kanyang abogado, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa labas, dumaan ang isang pulis na may dalang pahayagan. Ang headline, "The Black Secret of the White Villa." Nakita ni Lauren ang kanyang sariling litrato. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ngayon ay puno ng desperasyon. Ang hiya na kinatatakutan niya ng higit sa lahat ay tuluyan ng dumapo sa kanya. Isang kahihiyang hindi kayang burahin ng kahit anong dami ng pera. Samantala, sa harap ng Vieto Villarreal, dumating ang isang itim na SUV. Bumaba si Adrian kasama si Althea. Hindi sila papasok para manirahan. Naroon sila para kunin ang huling mahahalagang gamit ng mga bata bago tuluyang isara ang mansyon para sa investigasyon. Ang mansyon ay napalibutan na ng dilaw na crime scene tape. Ang kintab ng puting pader ay tila nawala na sa paningin ni Adrian. Ngayon, ang nakikita lang niya ay ang mga bitak sa ilalim ng pintura, ang mga lihim na nagnanaknak sa loob ng bawat sulok. "Sir Adrian, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Althea habang nakatayo sa tabi ng sasakyan. "Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag, Althea," sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay wala na ang lamig ng kuryente. Tumingala siya sa bintana ng nursery kung saan nakita niya ang kanyang asawa at mga anak na unting nanghihina. Lahat ng ito, ang akala nating proteksyon, iyon pala ang ating bitag. Pumasok ang mga tauhan ni Adrian para ilabas ang mga gamit. Lumabas si Doña Veronica mula sa loob. Dala ang kanyang maliit na jewelry box. Ang kanyang mukha ay parang isang tuyong dahon, walang buhay at puno ng kunot. Nang makita niya si Althea, napatigil siya. Dahan-dahang lumapit ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning sa pangahamak. Sa halip, may bakas doon ng isang malalim na pagsisisi. Ika-6 na kaarawan ni na Amara. Bulong ni Doña Veronica, ang kanyang boses ay nanginginig. "Binigyan ko sila ng mga alahas na ginto. Binigyan ko sila ng pinakamahal na party. Pero ang tanging kailangan lang pala nila ay ang hanging ibinibigay ng Diyos ng libre.
At ikaw lang ang nakakita noon. Iniyuko ni Althea ang kanyang ulo. Ang tunay na yaman po, Donya, ay hindi nakatago sa vault. Nakatago po ito sa tibok ng puso ng mga taong mahal natin. Tinalikuran ni Adrian ang mansyon. Althea, ihanda mo ang mga gamit ng mga bata. Pupunta tayo sa probinsya, sa lumang rest house malapit sa dagat. I want them to wake up tomorrow with the smell of salt and real air. Habang paalis ang kanilang sasakyan, lumingon si Althea sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang grupo ng mga trabahador na nagsisimula ng baklasin ang mga pader ng Vieto Villarreal. Ang bawat pagtama ng martilyo sa semento ay lumilikha ng isang mabigat na tunog. Isang tunog ng pagguho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ang mga piraso ng puting marmol ay nagiging alikabok sa kalsada. Ang itim na amag ay dahan-dahan ng nalalantad sa sikat ng araw at sa ilalim ng init, ito ay unting natutuyo at nawawalan ng lason. Sa loob ng sasakyan, narinig ni Althea ang mahinang tawa ni na Amara at Amihan na naglalaro sa likurang upuan. Ang tawang iyon ay mas malakas pa kaysa sa tunog ng pagguho ng mansyon. Isang tawa na nagsasabing, ang gabi ng paghihirap ay tapos na. Ang Vieto Trang ay isa na lamang alaala ng isang mapait na nakaraan, habang ang bukas ay dahan-dahang bumubukas. Isang bukas na amoy dagat, puno ng liwanag, at higit sa lahat, malayang makahinga. Ang amoy ng alat ng dagat at ang init ng sikat ng araw ay tila isang banayad na kamay na humahaplos sa balat ni na Amara at Amihan. Wala na ang malamig at tuyot na hanging nanggagaling sa mga makina. Dito sa maliit na rest house sa Batangas, ang bawat hininga ay malaya, may lasa ng laya at may dalang buhay. Ang tunog ng paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay nagsisilbing oyayi na mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong mamahaling sound system sa lungsod. Nakatayo si Althea sa balkonahe, suot ang isang simpleng bestidong bulaklakin. Hindi na siya ang yaya na nakayuko at laging takot magsalita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang kambal na nagtatakbuhan sa buhanginan. Ang kanilang mga binti na dati ay payat at maputla, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay at lakas. Yaya, look, I found a blue shell, sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay malinaw na parang kristal, wala na ang gasgas ng ubo na dati ay tila sumasakal sa kanya. Napangiti si Althea, ang gaan sa pakiramdam na makitang muli ang mga bata na kumikilos ayon sa kanilang edad. Lumapit si Adrian sa kanya, bit-bit ang 2 baso ng sariwang buko juice. Wala na siyang suot na tuksedo. Ang kanyang puting polo ay nakabukas ang 3 butones sa itaas at ang kanyang mga paa ay hubad sa buhanginan. It's different, isn't it? Tanong ni Adrian habang nakatingin din sa mga bata. Sa Vieto Trang, akala ko ay ibinibigay ko na sa kanila ang langit. Pero dito ko lang sila nakitang tunay na nakangiti. Ang kalangitan po kasi, Sir Adrian, hindi nakukulong sa 4 na pader na marmol. Sagot ni Althea nang may malalim na kahuulugan. Minsan, ang pinakasimpleng bagay ang siyang may pinakamalaking halaga. Ang hangin, ang araw, ang pagmamahal. Hindi po yan binibili. Uminom si Adrian ng juice. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig sa abot tanaw. Nakatanggap ako ng balita mula sa lungsod kanina. Lauren is officially disowned by the family. Ang lahat ng yaman niya ay ginamit na pambayad sa mga biktima ng V-Home. Doña Veronica. She's staying in a small convent now. Pinili niyang lumayo muna sa lahat ng kahihiyan. Naramdaman ni Althea ang isang kurot ng awa para sa matandang babae, ngunit alam niyang ito ang kailangang mangyari para sa pagbabago. Ang bawat tao ay kailangang harapin ang bunga ng kanilang mga itinanim. And you, Althea? Lumingon si Adrian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga na hindi pa niya naipakita noon. Ano ang plano mo? Sapat na ang perang ibinigay ko
para makapagsimula ka ng sarili mong negosyo sa probinsya nyo. Pwede ka nang mamuhay ng maginhawa. Natahimik si Althea. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga sugat ay nagpiklat na. Mga piklat na magpapaalala sa kanya ng gabi ng pakikipaglaban para sa buhay. Tiningnan niya sina Amara at Amihan na ngayon ay kumakaway sa kanya mula sa dalampasigan. Sir Adrian, ang pera po ay nauubos, pero ang pamilya, iyon po ang hindi mapapalitan. Sabi ni Althea, ang kanyang boses ay matatag. Gusto ko pong manatili, hindi bilang yaya na sumusunod lang sa utos, kundi bilang taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. Gusto ko silang makitang lumaki ng malusog at may busilak na puso. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. You're not a yaya anymore, Althea. You are the heartbeat of this family. If you stay, I want it to be as my partner, someone who can remind me every day that life is not about the villa, but about the breath we share. Ang hiya na dati ay nagpapaliit kay Althea ay tuluyan ng natunaw sa init ng araw. Tumango siya. Ang kanyang puso ay tila sumasabay sa indayog ng mga alon. Sa gitna ng payapang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila tinangay na ng hanging dagat. Wala na ang Viet du Trang, wala na ang itim na amag, at wala na ang mga lihim na sumasakal sa kanila. Ang tanging natira ay ang liwanag ng katarungan at ang init ng isang bagong simula. Ang pamilya Villarreal ay hindi na nakakulong sa isang magarang nitsyo. Sila ay nakatayo na ngayon sa lupang totoo, humihinga ng malalim, at handang harapin ang bukas ng may pag-asa. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay nagpinta ng kulay ginto at rosas sa langit. Isang tanawing hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong mamahaling pintura sa loob ng isang mansyon. Ang simoy ng hangin ay amoy asin at amoy sampagita. Mga amoy na nagpapaalala kay Althea na siya ay buhay, malaya, at hindi na muling makukulong sa isang longkin na gawa sa yelo at lason. Nakatayo si Althea sa harap ng isang maliit na gusaling gawa sa kawayan at matitibay na kahoy. Sa itaas ng pinto, may nakaukit na karatula, Althea's Haven, a breath of hope. Ito ang foundation na itinayo nila ni Adrian para sa mga batang biktima ng polusyon at mga maling materyales sa konstruksyon. Ang pera na dapat sana ay pampagawa ng bagong Viet du Trang ay ginamit nila para bigyan ng libreng gamot at malinis na matitirhan ang mga pamilyang walang boses sa lipunan. Yaya, look! We finished the garden. Sigaw ni Amihan. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang balat ay malusog at kulay kayo manggi dahil sa paglalaro sa ilalim ng araw. Kasunod niya si Amara na may hawak na isang tumpok ng mga sariwang gulay na sila mismo ang nagtanim. Ang kanilang bawat hakbang ay may dalang tunog ng pagsalubong ng paa sa tuyong dahon. Isang tunog ng kalikasan na mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong katahimikan ng isang sementadong silid. Lumapit si Adrian. Suot ang kanyang simpleng t-shirt at maong. Wala na ang mga mamahaling relo sa kanyang braso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kayamanan na hindi nabubulok. Inakbayan niya si Althea habang pinapanood nila ang mga bata. Balita ko, wala na ang Villa Villarreal. Mahinang sabi ni Adrian. Tinibag na ang huling pader kahapon. Gagawin daw itong public park ng gobyerno. Puno at halaman na ang papalit sa mga lason na itinago ni Loren. Napangiti si Althea nang may halong pait at ginhawa. Naalala niya si Lauren na ayon sa huling balita ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan. Ang babaeng mahilig sa luho ay nakakulong na ngayon sa isang selda na walang aircon, walang mamahaling pabango, at walang sinasabing utang na loob.
Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang dahan-dahang pagbawi sa bawat bagay na kinuha mo nang hindi sayo. Maging si Doña Veronica ay nahanap na ang kanyang kapayapaan sa isang tahimik na kumbento, malayo sa mga kamera at mata ng lipunang dati ay kanyang pinangangambahan. Doon, siya ay natutong maglaban ng sariling damit at magtanim ng sariling pagkain. Mga bagay na dati ay itinuturing niyang gawaing alila. Adrian, tingnan mo sila. Turo ni Althea sa kambal na ngayon ay naghahabulan sa tabi ng puno ng mangga. Dati, kailangan nating bilangin ang bawat hininga nila. Ngayon, hindi na natin sila mahabol sa tindi ng lakas nila. Humarap si Adrian kay Althea. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi ka dumating sa pintuan namin noong gabing yon, Althea. You didn't just save my daughters. You saved my soul from the mold of my own pride. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Althea. Ang kamay na may mga peklat mula sa pagkabasag ng salamin, mga peklat na ngayon ay simbolo ng kanyang katapangan. Hindi sapat ang salitang salamat. Gusto kong gugulin ang natitira kong buhay na kasama ka sa mundong ito na amoy dagat at puno ng katotohanan. Will you stay with us? Not as a yaya, not as a partner in the foundation, but as my wife? Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila sumagot para kay Althea. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kaligayahang abot-langit. Tumingala siya sa malawak na abot-tanaw at huminga ng malalim. Ang bawat hininga niya ngayon ay matamis, malinis at puno ng pag-ibig. Yes, Adrian, bulong niya, habang ang araw ay tuluyang lumulubog. Ang apat sa kanila ay naglakad pabalik sa kanilang maliit na tahanan. Ang kanilang mga anino sa buhanginan ay nag-iisa, tila isang matibay na pundasyon na hindi na kailanman magigiba. Sa huling pagkakataon, lumingon si Althea sa direksyon ng lungsod, kung saan dati ay nakatayo ang Viet du Trang. Wala na ang ingay, wala na ang lason, at wala na ang takot. Ang tanging natira ay ang katarungang ipinaglaban, ang pag-ibig na nagpagaling, at ang hangin na ngayon ay malaya na nating lahat na malanghap. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang tunay na yaman ay hindi ang mansyong iyong itinayo, kundi ang mga taong kasama mong humihinga sa ilalim ng iisang langit.